Sa Okay, so welcome again mga kapatid sa pagtutuloy ng ating pong Bible study, the Bible Unpacked Comprehensive Bible Study, and we are still dun sa second part ng ating pong booklet talking about how we need to stay right before our God and how we are able to maintain our right standing before the Lord. So napaka-importante po na maintindihan natin yung how we are able to maintain yung ating right standing before our God. So sa mga nakaraang tatlong lesson natin, ang mga natutunan natin is that for us to maintain yung ating pong right standing before our Lord ay kailangan po natin yung obedience. Pangalawa, napag-aralan natin last time also that we are able to do good works. And then last time we talk about yung living, no? Living free out of our sin, and also how we are called by the Lord to, ano ba yung lesson natin last time? It is all about living free of the law of sin by the Holy Spirit. Okay? So today we'll be talking about yung letter D, the epilogue, yung living in Jesus Christ. So another way for us to maintain our right standing before our Lord, yung parang manatili tayo doon sa ating katayuan sa ating Panginoon Diyos, ay yung mamuhay tayo kay Kristo Jesus na ating Panginoon. How is it really to live in Jesus Christ? So yun po yung ating aalamin ngayon sa ating pong lesson today, sa ating pong manual. And how is it really to stay right with our God by living in Jesus Christ? Now, sabi dito sa ating pong lesson mga kapatid, Paul often speaks of believers being or acting in Christ. No? Maraming beses, madalas na si Paul ay nagpapahayag patungkol sa mga mananampalataya o mga believers in the Lord of how they are continuously being or acting in the Lord. No? Namumuhay sila lagi, lahat ng kanilang ginagawa bilang mananampalataya at bilang tagapagsunod ng ating Panginoon, ito po'y ginagawa nila sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So they always live, they always act according to the Lord. So this refers to their close relationship and association with Jesus Christ in which they are even identified with Him. Alam natin mga kapatid na pagdating sa atin bilang mananampalataya ng ating Panginoon, dito natin makikita of how Paul refers to us in our close relationship with our Lord Jesus Christ. No? Dito natin makikita na isinasaad dito kapag tayo namumuhay na ayon sa ating Panginoong Jesucristo, ito'y nagsasaad ng ating close relationship sa Kanya. No? Nandun yung very close na intimate relationship natin sa ating Panginoon, at hindi lang yon kundi yung ating association with our Lord, no, yung ating union, yung sa ating pakikipagtipan sa ating Panginoong Hesus-Kristo, which sabi doon, in which they are even identified with Him. We find our identity with the Lord, no? Kaya napaka-importante mga kapatid that we need to know our identity in our Lord Jesus Christ. Sino ba tayo pagdating sa ating Panginoong Hesus-Kristo? Dapat alam natin kung sino yung identity natin pagdating sa ating relasyon, sa ating pakikipagtipan sa ating Panginoong Hesus-Kristo. Maraming beses, no, kung titingnan natin yung pinaka-identity natin, unang-una na dapat nating sabihin sa ating sarili that we are children of God. Another thing that we need to remind ourselves is that we are truly disciples, tayo mga tagapagsunod ng ating Panginoong Jesucristo, mananampalataya that talks about our faith in the Lord. No? We are people who always obey God, at napaka-importante mga kapatid na bilang mga anak ng Diyos, bilang tagapagsunod ng ating Panginoon, napaka-importante po mga kapatid na marunong tayong mamuhay na naayon sa ating Panginoong Jesucristo, that we always live in Jesus Christ. Okay? Because of our identity, and also even we are able to identify ourselves with the Lord. So believers are to live their lives in accordance with this relationship. So paano tayo daw mamumuhay? Ibig sabihin, bilang mananampalataya, kailangan nating mamuhay na naayon o kaakibat doon sa ating relasyon sa ating Panginoong Hesus-Kristo.
No? As such, in addition to being mindful of the relationship, believers should, no? Paano tayo mamumuhay bilang mga mananampalataya, bilang tagapagsunod ng ating Panginoon when it comes to our Lord Jesus Christ? Sabi doon, unang-una, be dependent on Jesus Christ in whom they subsist. Napaka-importante, umiikot ang buhay natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya napaka-importante na ang dependency natin sa ating buhay ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung tayo namumuhay para kay Kristo at tayo namumuhay para sa Kanya lamang, napaka-importante yung dependency natin sa Kanya. No, yung patuloy tayo nagdedepende sa ating Panginoong Jesucristo, hindi sa ating mga sarili o sa anumang bagay na meron tayo. But then in our relationship with our Lord Jesus Christ, napaka-importante that we need to be dependent upon the Lord. And then, sabi doon, another thing that how we need to live as disciples of the Lord, as believers in Christ. And sabi doon, act in a way consistent with Jesus Christ and His teaching. Dapat daw mamumuhay tayo na may consistency, no, na naayon sa pagdating sa ating Panginoong Kristo at sa kanyang mga katuruan at sa kanyang mga salita, no? Kaya yung how we need to live, then we need to live according to what the Lord called us, according to what His words is telling us. Napaka-importante that ganun tayo mamumuhay with consistency, no? Consistent siya pagdating sa ating Panginoon si Kristo. Dahil sabi nga natin, tayo mga tagapagsunod ng ating Panginoon. Pag sinabi nating tagapagsunod, ibig sabihin sinusunod natin ang yapak ng ating Panginoong Kristo. Siya yung ating modelo ng bawat aspect ng ating buhay at lahat ng mga modelo at lahat ng mga example ng ating Panginoon ay nagiging modelo para sa atin upang siya'y tularan natin at sundin yung mga yapak na yan na ipinakita ng ating Panginoon. Ganon din naman pagdating sa kailangan nating maging consistent sa kanyang mga salita. Kung ano yung mga sinasabi ng ating Panginoon, ito ay ipinamumuhay natin, no? Kasama ng ating Panginoong Hesukristo. So we need to be consistent with the Lord and also with His teaching. Now, how is it really to live in Christ, no? Ano bang ibig sabihin na tayo ay kailangan mamuhay kay Kristo Jesus na ating Panginoon? Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 4:17b, nung siya'y sumusulat sa mga mananampalataya sa Korinto, ang sabi niya, He will help you remember my way of life in Christ Jesus, just as I teach it in all the churches everywhere. So dito, ang tinutukoy na he dito ni Paul ay si Timothy. Okay? Kaya sabi niya, si Timothy daw will help the believers. Ano yung itutulong ni Timothy sa mga mananampalataya sa Korinto? Tutulungan daw sila ni Timothy para ma-remember yung kung ano yung paano namuhay si Paul, no? Kasama si Kristo Jesus, no? Na ito rin ay itinuturo ni Paul sa ibang mga churches everywhere, sa iba't ibang parte kung saan siya nagtuturo. Kaya napaka-importante dito, no? Yung way of life. Makita natin dito yung way of life ni Paul ay ito yung parang nagiging modelo rin sa mga mananampalataya sa Korinto. Na ito rin yung itinuturo ni Timothy upang sila'y matulungan para maalala nila yung klase ng pamumuhay kung paano ba mamumuhay ang isang mananampalataya kay Kristo Jesus. At nakita natin yung pamumuhay na yon sa buhay ni Paul, no? Kung paano umikot yung buhay ni Paul sa ating Panginoong Jesucristo bilang isang apostle, no? Kung paano siya naging obedient sa pagtawag ng Panginoon sa kanya. So nakita natin yung way of life of Paul when nakabase yung way of life ni Paul sa ating Panginoong Jesucristo. At yun din yung itinuturo, no, sa mga mananampalataya. Kaya nga sabi ni Paul, no, imitate me as I imitate Christ, no, habang siya ay tinutularan daw niya yung mga yapak ng ating Panginoon. Yung buhay niya ay nagiging modelo rin sa mga tao na kanyang tinuturuan. Kaya nga imitate me, gayahin din nila yung pamumuhay ni Paul as he continued to imitate the life of the Lord Jesus Christ. So it
dito, makikita natin dito that our way of life should always be in Christ Jesus. Nakikita dapat si Jesus sa pamumuhay natin, kung paano tayo namumuhay. And that's why ang prayer natin ay maging kagaya tayo ni Paul, no? That how his life o how his way of life is in the Lord, no? At ganun din naman dapat din tayo mga mananampalataya ng ating Panginoon na maging kagaya tayo ni Paul na yung ating way of life should always be in the Lord Jesus Christ. That we need to live in the Lord. No? Ibig sabihin, pag sinabi natin we will live in Christ, ibig sabihin na natin kanina, doon iikot ang ating buhay. Lahat ng aspeto ng ating buhay, doon iikot sa ating Panginoon, sa Kanya tayo magdidepende, hahayaan natin ang Panginoon na kumilos sa ating mga buhay, no? Na sinasabit natin yung ating pamumuhay sa ating Panginoon upang siya ang malayang makakilos sa ating mga buhay, upang siya ang malayang manguna sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya napaka-importante mga kapatid, yung way of life in the Lord. Hindi yung way of life that is in accordance of what you want to live in your life, no? Pero yung way of life should always be in the Lord Jesus Christ. At iyon ay nagiging modelo sa mga taong nasa paligid natin. Nakikita nila na namumuhay tayo ayon sa ating Panginoong Hesukristo, hindi ayon sa ating mga sarili. Hindi yun ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon, ayon sa kagustuhan ng Panginoon, hindi sa ating kalooban at hindi rin sa ating kagustuhan. So we need to live in the Lord Jesus Christ. Now, not only we need to live in the Lord, but how is it really to live in the Lord? To live in the Lord Jesus Christ, mga kapatid, is to remain in the Lord Jesus Christ. Kung mamumuhay tayo para kay Kristo Jesus, kailangan nating manatili na kasama siya, no? Kailangan nating we need to remain in the Lord Jesus Christ. To live in Christ is to remain in Him. Sabi po sa John 15 verse 4 to 6, no? It is where Jesus Christ was talking to the disciples. Itong mga katagan na ito ay binibigay niya sa kanyang mga tagapagsunod in those times. At alam natin po itong John chapter 15 is very important na chapter sa aklat ng Juan. At dito natin makikita kung yung sabi nga natin kanina, yung close relationship at ng association ng ating Panginoon pagdating sa kanyang mga disciples, no? Doon natin makikita yung close relationship ni Jesus Christ with his disciples and how he associated himself to these disciples of the Lord. So dito natin makikita yung nature ng relationship na yon. Paano ba inilarawan ng ating Panginoong Hesukristo yung relationship, yung close relationship na meron siya sa kanyang mga tagapagsunod at ganun din naman yung mga tagapagsunod pagdating sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Panginoon, remain in me and I will remain in you. So doon natin makikita it is nagko-complement ang bawat isa sa atin pagdating sa ating Panginoon. Kapag tayo daw ay mananatili sa ating Panginoon, mananatili din ang Panginoon si Kristo sa atin. No? So merong kondisyon. Hindi pwedeng ang Panginoon lang ang mananatili sa atin o mag-a-abide sa atin. No? But then ang sabi doon, remain in me. Kailangan muna daw tayo ang manatili sa Kanya at siya rin ay mananatili sa atin. Hindi po pwedeng one way lang, no, in terms of our relationship with the Lord. Kailangan din natin na mag-remain, kailangan nating mag-abide. Sa ibang translation, ang ginagamit na word dyan sa remain is abide, no? To abide is also to remain. So, ibig sabihin doon, kailangan nating manatili sa ating Panginoon kung tayo mamumuhay para kay Kristo Jesus. At yung pamumuhay na yan is patuloy na nananatili, no, sa ating Panginoon. We have to remain in the Lord so that the Lord will continue to remain in us. Paano natin ilalarawan yan? Paano inilarawan ni Lord yung remaining in Him and He remaining in us? Nilarawan niya sa pamamagitan nga nung vine, no? That sabi nga ni Lord that I am the vine and you are branches, no? And you are the branches. Doon natin makikita yan sa John chapter 15. At bilang mga
branches, napaka-importante na manatili o manatili tayo o mag-remain at mag-abide tayo sa vine who is the Lord Jesus Christ. At sabi nga ng Panginoon dito sa mga verses na ito, just as the branch cannot bear fruit by itself unless it remains in the vine, so neither can you unless you remain in me. So bilang mga sanga, napaka-importante that we need to remain in the vine. No? Napaka-importante na manatili tayo sa ating Panginoon kasi by ourselves, sabi ng Panginoon, hindi tayo malalago by ourselves. We cannot bear fruit sa pamamagitan lamang ng ating mga sarili. No? Unless it remains in the vine. Ang isang branch daw ay hindi mamumunga kung ito ay hindi attached sa vine, no? Unless it remains in the vine. Kaya kung ilalarawan natin yung ating mga sarili sa illustration na ito ng ating Panginoon, napaka-importante na manatili tayo sa Panginoong Jesucristo. Kasi without abiding or without remaining in the Lord, we cannot really grow in our lives, no? We will not able to bear fruit in our lives by ourselves, no? By itself, sabi dito ng ating Panginoon, sa pamagitan mo hindi tayo mag-grow sa ating sa ating buhay, sa ating relasyon sa ating Panginoon if we will not abide or remain in the Lord. At kaya nga sinabi niya dito sa verse 5, I am the vine, you are the branches. Ipinapahayag niya na ang ating Panginoon ang vine and we as his people or his disciples are the branches. The one who remains in me. Ang sino daw po na mananatili sa kanya, I in him, no? Sabi doon, yung relationship, no? Kapag mananatili tayo, siya rin ay mananatili tayo. And then, sino daw yung gagawa nun o sino yung mananatili sa kanya will bear much fruit, no? Tayo daw ay mamumunga because apart from me, you can accomplish nothing. Wala tayong magagawa sa ating buhay, mga kapatid, because it is the vine that hindi lang ang vine ang nagsusupport sa atin, but yung vine din ang nagsusustain sa atin, no? Napaka-importante 'yon. Kaya sa ating relasyon sa ating Panginoon, para mag-prosper tayo sa lahat ng parte ng ating buhay, kailangan magdepende tayo sa ating Panginoon. Yung manatili tayo sa ating Panginoon si Kristo because He alone can make us prosper in every aspect of our lives. Siya lang yung makakagawa upang umunlad ang ating buhay sa lahat ng aspect ng ating buhay, no? Yung He can flourish that and yung ating mga kamay sa mga bagay na ating ginagawa, no? It is God who can make things grow. And we cannot really grow by ourselves, no? In everything that we do, I believe, sabi nga doon, we can accomplish nothing if we will remove ourselves from our attachment to the Lord. Kaya sabi niya sa verse 6, if anyone does not remain in me, he is thrown out like a branch, no? And dries up, and such branches are gathered up and thrown into the fire and are burned up. So kagaya ng isang sanga na kapag inalis mo yan sa pinakapuno o sa vine, alam natin mga kapatid na ito'y manunuyot, no? At alam nga natin kapag ganoon ang mangyayari, di ba? That's why yung mga ganong klaseng mga sanga na natuyot na, ginagawa na lang panggatong, no? Na parang ginagawa, wala na rin kasing silbi, kaya ginagawa na lang itong panggatong o pangluto. So napaka-importante mga kapatid na dito sinasabi ng Panginoon that why we need to live in the Lord, why we need to remain in the Lord is because without the Lord, we cannot have life at all. Hindi tayo kaya nating mamuhay nang wala ang ating Panginoon. Ibig sabihin, manunuyot tayo, yung magdadry tayo, no? When we will remove ourselves, magdadry daw tayo kapag hindi tayo mananatili sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante sa relasyon natin sa ating Panginoon, yung maging attached tayo lagi sa Kanya, yung maging depende tayo sa ating Panginoon. At huwag nating hayaan mga kapatid na
tayo po ay mawala doon sa ating attachment, sa ating association with the Lord, sa ating relationship with our Lord Jesus Christ, no? Kaya napaka-importante na tayo po ay manatili sa Kanya. So to live in Christ is to remain in the Lord. No? Kung mamumuhay tayo para sa Panginoon, ang ibig sabihin noon, kailangan nating manatili sa Panginoon, nakasakasama ng ating Panginoon. Because without Him, we cannot bear fruit or we cannot really have life at all. No? Wala talaga tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon. So, another thing here is that we live in Jesus Christ and He in us by faith. So sabi ni Lord kanina, no, that if you remain in me, I will remain in you. So when we live in Christ, He will also be with us, no? He will be in us. So nandun yung union, yung ating association with the Lord, yung pakikipagtipan ng ating Panginoon at yung pakikipagtipan din niya sa atin. No, nung nakipagtipan tayo sa ating Panginoon in our union with the Lord, nandun yung nakikipagtipan din siya sa atin. And we are doing, and it is being done out of our faith, no? Kaya nga we live in Jesus Christ and He in us by faith. So paano tayo mamumuhay in Christ? Paano natin ilalarawan yung ating pamumuhay in the Lord? It should always be out of our faith. So we live in Christ by faith. Kailangan natin yung pananalig natin when we live in the Lord. Not only we remain in Christ, but also we live in Christ by faith. Sa pamamagitan daw ng ating pananampalataya. Colossians chapter 2 verse 5 to 7. No? For though I am absent from you in body, I am present with you in spirit, rejoicing to see your morale and the firmness of your faith in Christ. So dito nagbubunyi si Paul sa mga mananampalataya sa Colossae, no, sa yung mga Colossian believers, na kahit wala siya doon, siya'y nagagalak, no, nagagalak upang na malaman niya at siya'y nakikigalak sa kanila dahil yung kanilang firmness, no? Yung kanilang, hindi lang yung kanilang moral, kundi yung ang nakakabigay kagalakan kay Paul pagdating sa mga believers na ito is that yung kanilang firmness, yung kanilang firmness ng kanilang pananalig sa ating Panginoon. Yun ganun sila namumuhay in the Lord, no? So if we live in the Lord, napaka-importante yung firmness natin when it comes to the Lord, no? That we need to be also firm in our faith in Christ. To live in Christ is to be firm in our faith in the Lord. Yung maging matibay tayo sa ating pananalig sa ating Panginoon. Na hindi tayo nasusway, hindi tayo naaantig, no, sa ating pong relasyon sa ating Panginoon, but we need to become firm in our faith in the Lord. Kaya nga sabi niya, therefore just as you receive Christ as your Lord, continue to live your lives in Him. So dahil tinanggap daw natin ang ating Panginoon, ano daw ang kailangan natin gawin na after we receive Christ, no? Kailangan daw manatili, patuloy daw tayong we need to live our lives in Him. So dun gugugol yung ating buhay sa ating Panginoon. We will continue to live our lives in Jesus Christ. Not only we are to live our lives in the Lord, but we need to be rooted and built up in Him and firm in your faith just as you were taught and overflowing with thankfulness. So kailangan daw mamuhay tayo na yung ating buhay ay nakasalalay, no? That we need to continue to live our lives in the Lord. And how is it really to live our lives in the Lord? To be rooted, to be built up. Pag sinabi nating rooted, yung talagang malalim yung ating pong pananalig, no? That we need to be rooted in the Lord, no? To be built up in the Lord and to be firm in our faith in Christ, no? Kagaya kung paano tayo daw tinuruan and that kailangan nating mag-overflow in thankfulness. So doon natin makikita na yung kahalagahan ng pananalig natin sa Panginoon when it comes to living in the Lord. To live in the Lord is to live by faith. Yun yung ibig sabihin nun. Paano tayo mamumuhay kay Kristo Jesus? Mamumuhay tayo ayon sa ating pananalig sa ating Panginoon, no?
that we need to continue to live our lives in the Lord, to be rooted, no? Yung talagang sabi nga natin, kagaya ng isang puno na talagang malalim na yung ugat nun, no? Kaya kapag ang puno talagang malalim na yung ugat, no? Kahit anong klasing lakas ng bagyo o lakas ng hangin, o hindi na ito kayang itumba kasi very rooted na siya, no? Hindi lang rooted, no? Yung talagang malalim ang pundasyon, yun ang ibig sabihin. But we need to be built up in Him. Yung talagang hindi lang malalim ang pundasyon natin, kundi doon din tayo magbi-build, no, doon sa ating Panginoong Kristo, at doon din isasalalay natin yung ating pananalig sa ating Panginoon para maging firm yung ating pananalig. When you are rooted in the Lord, when you are built up in Christ, ito'y magdudulot sa atin upang maging matibay din at magiging malalim yung ating pananalig sa ating Panginoon. So to be rooted and built up in Him is to be firm in our faith. So kung gusto nating maging matibay sa ating pananalig, then patuloy daw tayong mamuhay na ayon kay Kristo, to be rooted and to be built up in the Lord. So kailangan natin na hindi lang ang pundasyon natin ay si Kristo, kundi doon sa kay Kristo din tayo ilalagat natin yung ating mga buhay, yung ating mga gustong gawin, no, yung ating future, yung mga ambition natin, doon din ilalatag natin yon, no. We have to build it up in the Lord and to be rooted in Christ so that our faith will be firm, no, and overflowing in thankfulness. So to live in the Lord is to live by faith. Not only to remain in the Lord, but also to live in Christ is to live by faith. Now, another thing that how we need to live in the Lord in this lesson is that sabi dito, Paul appears to associate having a firm faith in Christ. No? Ganun inilalarawan ni Paul yung kanyang association with the Lord, no, yung kanyang relasyon sa ating Panginoon, at makikita natin sa relasyon na yan ni Paul sa Panginoon is that it is associated with firm faith in the Lord. Doon natin makikita, mga kapatid, yung ating association with the Lord, na kapag tayo lumalalim lalo sa ating relasyon, sa ating pakikipagtagpan sa ating Panginoon, expect, mga kapatid, na lalo pang magpapatibay yon sa ating pananalig sa ating Panginoon. And being established in the faith with living in Christ and being rooted and built up in Him. Now, to live in the Lord is by holding to His teaching. Not only when we live in Christ, hindi lang we will live by faith, but also we need to live by holding to His teaching. Paano tayo mamumuhay bilang mga mananampalataya, bilang mga tagapagsunod ng ating Panginoon? We need to live by holding to His teaching. To live in Christ is to hold to His teaching. Yun ang ibig sabihin nun. Kung mamumuhay tayo, kailangan natin na talagang panghawakan ng kanyang mga salita. Kaya sabi niya sa John 15:7-10, no, yun din yung makikita natin kanina, no, yung sa verse natin kanina, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you want and it will be done for you. So dito natin makikita kanina, ang sabi doon, if you remain in me and sabi doon, if you remain in me and I remain in you, you will bear fruit, no? You will bear much fruit. So hindi lang daw tayo manatili sa ating Panginoon, pero kailangan din as we remain in Christ, kailangan din manatili tayo sa kanyang mga salita. If you remain in me and my words remain in you, hindi lang na si Lord ay nananatili sa atin, kapag meron tayong Kristo na nananatili sa atin, nananatili din daw sa atin yung kanyang mga salita. No? Kaya my words remain in you. Kapag magre-remain tayo o mag-a-abide tayo sa ating Panginoon, hindi lang ang pangako ni Lord is that He will remain in us o mananatili siya sa atin habang tayo nananatili sa Kanya. Kundi, ganun din ang pangako niya dahil siya'y nasa atin at nananatili. Ibig sabihin, pati yung kanyang mga salita ay mananatili rin sa atin. So His words will remain in us. And when it happened, ano ang blessing nito? If you remain in the Lord, sabi doon, and my words remain in you, kapag nananatili daw ang Panginoon at ang kanyang mga salita sa atin, sabi doon, ang challenge ni Lord, ask whatever you want, it will be done for you. Yun yung blessing doon.
Kaya kapag tayo umiikot ang buhay natin sa ating Panginoon, we live by faith but also holding to His teaching, no? When His words is in us, sabi doon, hilingin daw natin kung ano yung gusto nating hilingin, ito daw po ay ibibigay sa atin. Ask whatever you want, sabi doon, and it will be done for you. So yun yung blessing. Doon natin makikita yung blessing when we know how to remain in the Lord and to hold and to remain also in His words, sa kanyang mga teaching. Now, how is it really to hold His teaching? If the word of the Lord is remaining in us, anong gagawin natin sa mga salita na yan? Sabi doon, if you obey my commandments, it means to say, when the words of the Lord is remaining in us, ibig sabihin nun, we are to obey those words, no? We are to obey the commandments of the Lord. You will remain in my love, just as I obeyed my Father's commandments and remain His love. So, paano natin maipakikita yung ating pagmamahal sa ating Panginoon? Paano tayo mananatili sa pagmamahal ng ating Panginoon Diyos? To remain in the love of the Lord is to obey His commandments. Kaya doon natin makikita, doon natin masusukat yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Paano natin ipakikita yung pagmamahal daw natin sa ating Panginoon? Sabi ni John, maipakikita daw natin yon sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. So if you obey my commandments, you will remain in my love. Mananatili daw tayo sa kanyang pagmamahal. So doon natin makikita, no? So may tatlong bagay na sinasabi dito sa John 15 na kailangan nating manatili bilang mananampalataya. Ano yung tatlong bagay na yun na dapat daw tayong manatili? Una, manatili daw tayo sa Kanya. No? Remain in me. Pangalawa, nakita natin, remain in my words. No? Sabi doon, you have to remain in my words. And then sabi doon, pangatlo, you have to remain in my love. So kailangan nating manatili sa Kanya, sa Panginoon. Kailangan nating manatili sa Kanyang mga salita. At higit sa lahat, kailangan nating manatili sa Kanyang pagmamahal. So we need to remain also in His love. Just as I obeyed my Father's commandments and remain in His love. Kasi doon natin makikita, no, tinutularan din natin, ini-imitate din natin yung relasyon ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang Diyos Ama. Dahil sa kanyang relasyon sa Diyos Ama, ang sabi ng Panginoon, I always obey my Father's commands and remain in His love. So yun yung example na ipinakikita ng Panginoong Jesucristo. At kung ganun ang relasyon ng ating Panginoon sa kanyang Diyos Ama sa langit, so napaka-importante na ini-imitate din natin yon sa ating relasyon sa ating Panginoon. At yun yung minomodelo nga ng Panginoon sa atin upang tayo'y tularan yun. That as He obeyed the Father and remained in His love, we as disciples of the Lord are called also to obey the commandments of Jesus Christ and remain in His love. So doon natin makikita yon. Tinutularan natin yung relasyon ng Panginoong Jesucristo sa kanyang Ama sa langit. So one remains in Jesus Christ and similarly in His love by holding to His words, including His commands. So napaka-importante that we need to remain in the Lord. We need also to remain in His love and also to hold on to His words, including His commandments. So to live in the Lord is to hold to His teaching. Not only to live in the Lord is also to remain in His words, but also to remain in His love. But particularly, it is to live in the Lord is to hold to His teaching. Kailangan natin panghawakan daw yung kanyang mga salita. No? And to hold His teaching is to obey those commandments na ibinibigay ng ating Panginoon sa atin bilang kanyang mga nanampalataya. So to live in the Lord is also to speak in Jesus Christ. So kung mamumuhay tayo para kay Kristo Jesus, dapat ganon din sa ating pananalita. We speak in Jesus Christ. Hindi po pwede we live in the Lord pero iba tayo magsalita. So kung namumuhay tayo para sa kay Kristo Jesus, ganun din pagdating sa ating pananalita, kung paano tayo nagsasalita, we need to speak also in Jesus Christ. Kaya sabi nga ni Paul sa Romans chapter 9 verse 1,
I am speaking the truth in Christ. I am not lying. My conscience bears me witness in the Holy Spirit. So doon natin makikita that when it comes to fall, because makita natin kung paano, sabi nga ni Paul kanina, my way of life in Christ, di ba? Nakita natin dito, nakita natin yung kanyang pamumuhay at ang kanyang pamumuhay ay umiikot kay Kristo na kanyang Panginoon. So, doon natin makikita the same thing when it comes to his mouth, when he speak. He always speak the truth in Christ. Hindi siya nagsisinungaling. I am not lying, sabi niya. My conscience bears me witness in the Holy Spirit. So doon natin makikita that if we live in the Lord, we need also to speak the truth in Christ. Wala dapat na kasinungalingan. Hindi tayo magsasalita ng mga bagay na taliwas, no, sa ating relasyon sa ating Panginoon, because if we live in the Lord, dapat naka-inline din yon when it talks about how we need to speak. No? And how do we speak? We need to speak the truth in Christ. Na dapat lagi lang natin ang mga nagmumutawi at lumalabas sa ating mga bibig, kung tayo ay namumuhay para kay Kristo o namumuhay para sa Kanya, kailangan daw ito'y mga katotohanan. No, hindi yung mga bagay na hindi magaganda, no, hindi yun ang lumalabas sa ating mga bibig, kundi yung mga kataga na nagmumula sa relasyon natin sa Panginoon at yung katotohanan na yon na nakasalalay sa kanyang mga salita, no? At sabi nga natin, we need to speak the truth in Christ. So being in Christ, sabi dito, being in Jesus Christ, we should speak and act, no, in Jesus Christ. So to live in the Lord is to speak and act. So pag sinabi nating live, ibig sabihin, kasama na din yung words and in deed. Di ba sabi nga sa Colossians, whatever you do in words or in deed, di ba kapag tayo po ay gagawa, ang paggawa na yon ay maaari sa pamagitan ng pagkilos natin, yung mga ginagawa natin, or sa pamagitan ng ating mga sinasabi. So, in both ways, when we act, when we speak, it should be always associated in our relationship with the Lord, no? Sabi doon, we should speak and act in Jesus Christ because we are living in the Lord. No? And to live is to act and speak. So if we live in the Lord, so when we speak and act, ganun din naman, we will speak and act in the Lord in a manner consistent with His standing. Kailangan consistent. Kung tayo namumuhay kay Kristo Jesus, dapat consistent yon sa kung paano tayo gagawa, kung paano tayo mamumuhay, kung paano tayo magsasalita. Hindi po pwedeng hindi consistent. Kailangan in line dun sa ating pamumuhay. Kaya kung tayo namumuhay para kay Kristo, namumuhay para sa Kanya, so ganun din, magiging consistent yon pagdating sa mga ginagawa natin at sa mga bagay na ating sinasabi. So doing is so involves speaking and acting in accordance with Jesus' teaching and faith in the Lord. So, alam natin yung pagdating sa mga teachings ni Lord, no? Ipinamumuhay natin yung mga katuruan ng ating Panginoon at yung mga katuruan na yan ang nagpapatatag sa ating pananalig. And that faith is in the Lord. So, when we do that, ibig sabihin, doing involves speaking. No, yung nga sabi nga natin, hindi dapat hindi inconsistent. Dapat may consistency din yung ginagawa natin at yung ating pananalita. Dapat iisa lang 'yon. That we act and we speak in accordance to the teaching of the Lord and also according to the faith in the Lord. So, paano tayo gumagawa? Gumagawa tayo na ayon sa kanyang katuruan, na ayon sa pananalig natin sa kanya. Paano tayo magsasalita? Ganun din, tayo magsasalita ayon sa kanyang mga katuruan at tayo rin ay magsasalita ayon sa ating pananampalataya sa kanya. So doing should be the same as speaking. Hindi pwedeng sa mga salita lang natin nakikita yung living in Christ, no? But then sa mga gawa hindi. Kailangan na inline yon, yung dalawang bagay na yon, yung speak and act or doing and speaking should always be accordance. Dapat consistent yan
sa mga kautusan ng Panginoon at kung ano yung pananalig natin sa ating Panginoon. Nagre-reflect yon sa ating ginagawa, nagre-reflect din yung teaching and faith na yan sa ating mga pananalita. Okay, to live in the Lord is to speak in the Lord. Also, sabi doon, act towards others in Christ. So, if we live in the Lord, kailangan din the same thing pagdating sa ibang sa ating mga kapwa. No? Kasi we need to act towards others in Christ Jesus. Ginagawa natin, no? If we act towards paano tayo mamumuhay o paano tayo magre-relate sa ibang mga tao, we need to do it in the Lord then. No? So sabi ko nga, in all aspect of our lives, we are to do it in the Lord. No? Sa pamamagitan ni Kristo. So kung gusto nating tumulong sa kapwa, kung gusto nating magmahal sa kapwa, gagawin din natin daw lahat yan in the Lord, no? Sa pamamagitan niya. Kaya sabi dito ni Paul sa Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Okay? So when you obey your parents, no, you are doing it for the Lord, no? Ibig sabihin, may kinalaman yung ginagawa natin sa ibang tao o sa ating magulang, at kapag ginawa natin yon, parang ginawa na rin natin yon sa ating Panginoon, no? So obey your parents in the Lord. Ang nagiging parang encouragement natin to obey our parents is the Lord. Okay? Kaya obey your parents in the Lord, for this is right. At yun yung parang commandment, no, ni Paul sa mga kabataan that they need to obey their parents. No? Why they need to obey the parents? Because sabi nga natin, they have to do it for the Lord, no? Kaya nga obey your parents in the Lord. Hindi nila gagawin ito para lang sa kanilang magulang, but as they obey their parents, they are also doing it for the Lord. Kasi umiikot nga yung buhay ng ating mga anak sa ating Panginoon. So ang nag-uudyok sa kanila para sila'y sumunod sa atin bilang mga magulang ay yung kanilang relasyon sa kanilang Panginoon, no? Sa kanilang Panginoong Hesukristo. Kaya napaka-importante na ituruan natin yung mga anak na umikot yung kanilang buhay sa lahat ng kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga sinasabi sa ating Panginoon. At yun yung responsibilidad natin bilang mga magulang. Kung tayo, we are able to speak and act in Jesus Christ, then we need to teach the same in our children. They have to speak and also act in the Lord. No, kaya nga dun lahat ng gagawin nila will always be in the Lord. So Philippians 2:29 sabi dito, so welcome him in the Lord with all joy and make sure you honor such people highly. So in terms of other people, sabi doon kailangan daw i-welcome, no? I-welcome daw, sabi ni Paul, with all joy. And how do we welcome people? We have to welcome them in the Lord na naman, no? So tingnan niyo po, laging in the Lord. Lahat ng ginagawa natin in the Lord. Love in the Lord. Welcome in the Lord. Serve in the Lord. So laging kaakibat. Ginagawa daw natin lahat yon in the Lord. No? Kasi we live in the Lord. So, dahil kung namumuhay tayo sa Panginoon, so lahat ng ginagawa natin, whether you love, whether you welcome, whether you serve, no, will be always in the Lord. And kaya nga sabi daw, welcome him in the Lord with joy and make sure you honor such people highly. So we act towards other people in the Lord. Ginagawa natin yan in the Lord. Okay? So, do God's work. No? Paano tayo magsiserve sa ministry natin? Do God's work in Jesus Christ na naman, no? Romans 6:12. Greet, no? Trypaena and Tryposa, sabi doon, who have worked hard in the Lord. No, how does these people work? Paano sila nagmi-minister? They work hard in the Lord. No? Ganun din naman, greet my dear friend Persis who has worked very hard in the Lord. So doon natin makikita itong mga mananampalataya na ito in their service to Jesus Christ, in their work for the Lord, though they always do it in the Lord. So kasama ni Kristo Jesus. So doon umiikot lahat nga ang buhay ng isang mananampalataya. Lahat ng ginagawa natin will always be in the Lord, mga kapatid.
It should be done. We have to speak in the Lord. We have to act in the Lord. So lahat ng ginagawa natin will always be in the Lord. Yung when you serve, you are to serve in the Lord. No? So doon natin makikita, umiikot lagi sa ating Panginoon. We are to do the work of the Lord in Jesus Christ. Also rejoicing. How do we rejoice? Rejoice in the Lord. No? Rejoice in Jesus Christ. Sabi doon, finally, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. So doon natin makikita, in Jesus Christ, we are to rejoice. Be joyful in your union with the Lord. So doon umiikot ang buhay natin in the Lord. No? Because we are rooted in Him, we are built at in Him, dahil doon nakasalalay ang ating buhay sa Kanya. So lahat ng gagawin natin sa ating ginagawa, sa ating pananalita at sa ating buhay, we will always do it in the Lord. Whether we will rejoice, whether we will work, whether we will act, no? We will all do it in the Lord. Okay? The last thing before we close, sa doon, further aspect of living in Jesus Christ. Ano pa yung mga ibang aspect when we are living in the Lord? Ang sabi po dito sa 1 Thessalonians 5:16-18, be joyful always, pray at all times, be thankful in all circumstances. This is what God wants you in your life in union with the Lord Jesus Christ. Dahil meron tayong union with the Lord, meron tayong pakikipagtipan sa ating Panginoon, at ang buhay natin yan ay nandoon sa union na yon. So lahat ng mga na mangyayari sa ating buhay, we will do it according to our union with the Lord. Whether we will pray at all times. So sabi doon, be joyful always in the Lord, pray at all times in the Lord, be thankful in the Lord. No? Be thankful in all circumstances in the Lord. So, lahat ng mga ganyan, because of our union with the Lord, we always do it in the Lord. So, we pray at all times in what way? In the Lord, no? Be joyful always in the Lord, because sabi doon, you do it is because of your life is in union with the Lord. Dahil sa doon umiikot yung ating buhay sa ating pagtipan, yung ating union with our Lord Jesus Christ. And then sabi doon, Ephesians 6:10, finally be strong in the Lord and in the strength of His might. No? Kailangan nating maging strong in the Lord. Yun yung napaka-importante. To live in the Lord is to be strong in the Lord. Kasi kung ang buhay mo ay na kay Kristo Jesus, doon ka rin aasa ng kalakasan sa Kanya. You have to be strong in the Lord also, in the strength and the power of His might. So hindi ka aasa, hindi po pwedeng namumuhay ka kay Kristo para sa Kanya tapos humuhugot ka ng kalakasan sa sarili mo. Hindi. Kailangan doon kung ang buhay mo ay nasa Panginoon, so dapat yung kalakasan ay doon din tayo kukuha. We need to be strong in the Lord when we live in Christ. And we need to be strong in the power of His might. So believers are to be spiritually strong in union with the Lord and by means of His mighty power. Kailangan natin maging spiritually strong. Di lang spiritually strong, but physically strong din, in our union with the Lord, because sabi nga, in Him we live and move and have our being because of Jesus Christ. Sabi nga kanina, we cannot accomplish, wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon. Kasi lahat ng nangyayari sa ating buhay ay umiikot sa ating Panginoon. No? Dahil kailangan nananatili tayo sa ating Panginoon. Ngayon na nandun na tayo sa Panginoon, we will always see to it that we will always abide na mananatili tayo. Dahil hindi na natin kaya talaga, mga kapatid, na mapawalay pa sa ating Panginoon sa ating pakikipagtipan sa Kanya. Kasi naharanasan na natin yung buhay natin dati nung wala pa tayo kay Kristo Jesus. But now that we are in the Lord, no, and that our life is in the Lord, now we need to live in the Lord. No? Kailangan nating mamuhay na naayon sa Kanya, at alam natin na lahat ng ito ay iikot sa ating Panginoon. In everything that we do, we always do it in the Lord. Sabi nga, whatever you do in words or in deed, we are to do it in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Okay, so let me just end this, and then we will end in prayer.